Verlagman. Tayo po ngayon ay patuloy sa pag-aaral po ng Believers Unfailing Faith. Gaya po ng ating inawit kanina, talagang mabuti po ang ating Panginoon. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Diba? Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Praise the Lord. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up His banner, raise His anthem, raise praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty our King. Come on, give God a mighty hand of praise. Come on! Woo! Praise the Lord. Buti po ng ating Panginoon. And I believe sa ating pong mga pinag-aaralang Believers Unfailing Faith, marami na po nating panahon, pagkakataon nakita po ang kadagilaan ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung meron po kayong time, ipatotoo po natin ang ating mga patotoo, ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay tuwing Miyerkules po, dito po sa ating prayer meeting. Dahil dito po, hindi po tayo pwedeng makapag-share. Pero sa ating pong mga CU, yan, ibahagi po natin kung ano po ang ginagawang kadagilaan ng Panginoon sa ating mga buhay, kung paano po lumalago ang ating mga pananampalataya. Amen! Amen! One more hand of praise para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Patuloy po tayo ngayon sa ating pong mga seryeng pinag-uusapan. Pinag-usapan po natin last Sunday, Saturday, sino po? John the Baptist, tama ba? Sino po yung last Sunday? Tama, John the Baptist. Pero hindi daw po siya Baptist, ano? Kaya hindi rin po siya, repent and be baptized. Praise the Lord. John the Baptist, at ngayon po isa na pong kakaibang karakter ang ating pag-uusapan, isa pong Roman centurion. Wow, paano kaya kakakitaan ng unfailing faith, ito pong Roman centurion na ito, na balita po pag pinag-uusapan po ang mga Roman centurion, hindi po ito gaanong kasundo, lalo na po ng mga Hudyo. Pag pinag-uusapan po ang mga Roman centurion, ito po yung mga mababagsik, talagang matatapang. Pero bago po tayo pumaimbulog sa ating pong pagbubulay-bulayan, ito po kasi sa Roman centurion na ito, sila po talagang, pag pinag-usapan, sila po tinawag na Roman centurion dahil marami na po silang naranasan na mga labanan. Sila po laging nasa frontliner. Pag pinag-usapan po ang Roman centurion, hindi po sila yung nag-uutos lang. Pagdating po sa labanan, sila po yung talagang laging nangunguna sa kanilang mga sundalo, sa katapangan, para pong sa ating pong mga Navy SEALs, mga elite of the elite. Pagdating po sa katapangan, sa bravery, yung pong mga top level po ito, mga top level. Sa pagdating po sa loyalty, character, bravery, and many things. Kaya nga po, pag sinasabing Roman centurion, parang century. Sila po yung nangunguna ng 100 or more. Mga sundalo po nilang talagang pinangungunahan po nila. Marami po silang pinangunahan. And yung pong karakter na ito, makikita po natin, bakit kaya itong Roman centurion to, ay meron siyang unfailing faith. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa Matthew 8:5-13. Dalawa pong bahagi ito, Matthew tsaka sa Lucas. Pero unahin po natin, ito munang Matthew chapter 8:5-13. Ang sabi po ng salita ng Diyos, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? Sabi po ni Jesus. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers
under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed. When Jesus has heard this, he was amazed and said to those following him, truly I say to you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Last verse. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa isa pong maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin, patuloy, pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santo Espiritu na punuin patuloy ang sanktuaryong ito. Ang bawat sulok ng aming mga puso, dakilang Diyos, ay mapuno ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, at lubos po naming maintindihan ang mga aral na aming pong mapapag-aralan ngayong umagang ito na ito po'y aming magagamit. Hindi lang sa umagang ito, hindi lang bukas, kundi araw-araw dakilang Diyos, dadalhin namin ang mga aral na aming narinig upang kami, dakilang Diyos, ay hindi lamang lumago sa pananampalataya, kundi makita sa aming buhay ang pananampalataya sa iyo lamang nakasandig. Dakilang Diyos, wala po kaming ibang nais maitaas sa umagang ito at sa araw-araw ng aming mga buhay, kundi ang iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Bakit po kaya ito pong account na ito ay nasa Matthew tsaka sa Luke? Para bagang iba yung sinasabi ng Matthew tsaka Luke. Titignan po natin, patutunayan po natin. Kasi po, merong nagsasabing nagko-contradict daw itong Matthew at tsaka ang account po ni Luke dito po sa Roman Centurion. Kasi po, doon sa ating binasa kanina, ang sabi po ng Matthew, para bagang yung centurion mismo ang kausap ni Jesus. Remember? When Jesus had entered Capernaum, doon po sa verse 5, a centurion came to him asking for help. A centurion asking for help. Tapos dito po sa Lucas. Kaya po natin ito binibigyan ng diin para talagang mas maintindihan po natin na hindi po ang centurion ang kausap mismo ng Panginoon dito po sa account na ito na makikita po natin at mapapatunayan po natin sa account po ng aklat na sinulat ni Luke dito po sa 7:1-10 ng Luke. So, balikan po natin yung pong parehong kasaysayan account dito po sa Luke. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There, ang sabi po ng salita ng Diyos, a centurion came. There, a centurion servant. Hindi po yung sa Matthew po kanina, a centurion came. Dito po, a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The same account po ito. Next line, the centurion heard of Jesus and sent some elders. Ito po yung ating sinasabi kanina. The centurion came, dun po sa Matthew, pero dito po, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Next line. Ang sabi po ng salita niyo, because he loved, sabi po na, when they came to Jesus, they pleaded him. They pleaded earnestly with him. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. So nakikita po natin, dito po sa account sa Luke, mas detalyado po ay yung pong kausap mismo ni Jesus dito ay hindi po mismo yung centurion, kundi nagpadala po ang centurion ng Jews, elders of the Jews. Yung pong mga Jews, hindi po gaanong kasundo itong mga Roman, lalo na po centurion, dahil nga po sa ating sinabi kanina, yung pong mga centurion ay kakaiba. They are cruel, mabagsik po ang mga centurion, pero ito pong centurion na ito
ay kakaiba po ang kanyang pananampalataya. Tuloy po natin para patunayan po natin hindi talaga ang centurion ang kausap. So Jesus went with them. So doon po sa binasa natin, sabi ng mga Jews, yung sinabi ng centurion sa kanila, puntahin niyo si Jesus. Tapos so Jesus went with them. And he was not far from the house. So dito po, pinuntahan ng mga Jews si Jesus. Tapos papalapit na po, sumama si Jesus sa mga elders of Jews. Tapos papalapit na si Jesus. So Jesus went with them. He was not far. Andun po yung, he was not far from the house. When the Capernaum, again, dito po natin makikita, hindi talaga ang centurion ang kausap ni Jesus. When the centurion he was not far from the house. When the centurion sent friends to say to him. So nagpadala uli ng friends say to him, Lord, don't trouble yourself. Ang sabi po, sabihin mo, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have come under my roof. So talaga pong, hindi talaga siya deserve. Next line. Ito po, mas ano po dito, mas diin po dito. That is why I did not even consider myself, hindi man ako karapat-dapat lumapit sa iyo, magkipag-usap sa iyo ng harapan. Parang ganun po ang sinasabi, worthy to come to you. Worthy to come to you. Ito po yung matindi. But say the word. But say the word and my servant will be healed. Just say the word, ganito po kakapangyarihan ang ating pinag-uusapan, patuloy na pinag-uusapan kung gaano po ka-power ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Next line. For I myself, ito po, yung pong sinabi natin, I myself, a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, he goes. Come, and he comes, do this, and he does it. Ang sabi po ng salita ng Diyos, when Jesus heard this, again, nang marinig po ito ni Jesus, when Jesus heard this, he was amazed. Ayan, when he was amazed at him. And di ba? Ano po nito, talagang, doon po sa ibang salin, marveled. When Jesus heard this, yung pong marami pong crowd following him. Sabi po niya, para bang he was always marveled. Ikit siya, yung tao ngayon nung makananuya. Di ba? I tell you, he was amazed at him and turning to the crowd, follow him. Lawen niya. Tingnan niyo kung gaano katindi ang pananampalataya ng centurion na ito. Gaano kaya katindi na ngayon ang ating pananampalataya sa mga narinig na natin, sa mga naging karanasan na natin sa ating dakilang Diyos. Kayo po ang makakasagot. Gaano na ba kahigpit ang panghahawakan po natin sa mga salita ng Diyos? Amen. Wala pong salita ng Diyos noon. Wala pang Bible noon. Pero ito pong centurion na ito, siya po'y talagang nagtiwala sa salita ng Diyos. Tayo po ngayon, andito na, ang dami nang nakasulat dito, ang napagtitiwalaan po natin. Hanggang saan na po ang pagtitiwalang ginagawa natin sa mga salita ng Diyos. Amen. You can do the math. Kayo po ang pwedeng sumagot. Amen. I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the man who had sent him returned to the house and found the servant well. Because, sinabi lang Jesus, just say the word. Just say the word. Sa salita po ng Panginoon. Dahil po natin makikita kung gaano talaga kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Yung pong unfailing faith ng centurion ay nakita po ng mga tao nung pong sinend niya po yung mga Jews, elders of the Jews. Dahil sabi nga po natin kanina, yung pong mga Jews ay hindi kasundo itong mga Romans, specialist Roman centurion. But then kakaiba po ang pinakikitang unfailing faith ng centurion nito. Dahil po, this centurion loved the people of Israel. This centurion, yung pong kanyang unfailing faith ay pinakita po sa kanyang pagmamahal sa bayan ng Israel. Ano kaya? Why is loving the people of Israel related to the unfailing faith of the Roman centurion? Na atin na pong sinabi kanina, bakit kaya makikita po ang unfailing faith
ng centurion na ito sa Israel. The centurion heard of Jesus. Ito po ang patunay na talagang mahal ng centurion na ito, ang bayang Israel. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Asking him to come and heal his servant. Ano po nasabi ng mga elders? When they come to Jesus, they pleaded earnestly with him. Ang sabi po nila, this man deserve to have you come do this. Tulungan mo ang taong ito dahil mahal niya ang bayang Israel because he loves our nation. Mahal niya ang bayang Israel. Gaya po ng ating laging pinapanalangin, mahal po natin ang bayang Israel. Remember in 1948, kasama po tayo. Isa po tayo yung break-even. Break-even po. Pero tayo po, ang boto po natin ang nagpanalo para may balik po ang bayang Israel. Imagine, halimbawa lang po, hindi ko po alam kung eksakto yung bilang. Yung botohan, sabihin natin 50-50. Tie. Meron kailangan maging, di ba, meron tiebreaker. Tapos, ang Pilipinas ang naging dahilan po, tiebreaker. Naging instrumento po tayo noong maibalik po in 1948 ang bayang Israel. Makikita po na, bakit kaya niya? Bakit hindi na lang tayo doon kasama doon sa 15 na una? Para iba yung maging, talagang makita ang kakaiba na maging tayo. Bakit tayo pa? Dahil pinili po tayo ng Diyos na maging kabahagi ng bayang Israel. Dahil sabi po ng salita ng Diyos, kung sino man ang magbe-bless sa bayang Israel, pagpapalain din ng Diyos ang bayan na magbe-bless sa bayang Israel. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Doon pa man po, sinabi na po ng Diyos sa Genesis, I will bless those who bless you. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will bless through you, Remember po yung kwento ni Joshua when they're about to conquer Canaan, yung pong the fall of Jericho wall. Remember si Joshua po nagpadala ng 2 spy. Kasi 2 spies, di ba? Wrong mistake, anyway, yung pong mga English dyan, English teacher. 2 spy. Bakit kaya hindi 12, no? Di ba nung si Moses, 12 yung pinadala niya? Kasi pag marami siguro, magugulo. Kaya 2 na lang. Pinalo ni Joshua, di ba si Joshua at saka si Caleb ang pinadala, ang naging talaga. 12 tapos Joshua and Caleb lang. Anyway, ano na po yun? Backstory na po yun. So si Joshua nagpadala ng 2 spies. At dito po si isang prostitute. Si Rahab, isang prostitute, naging instrumento po para ma-bless ang bayang Israel, para makonquer po nila yung the fall of Jericho wall at makonquer nila ang Canaan. So, yung pong prostitute na ito, tinulungan po niya ang 2 spy, itinago po niya and send them another way. Nasa James 2, James 2:25, I believe, kung hindi po nagkakamali. And was not Rahab also the prostitute, justified by work by his faith when he had sent and received the messengers, send them the other way, ang sabi po ng salita ng Diyos. Ito rin po ang sinasabi ng Hebrews 11:31 naman po. It was by faith then that Rahab the prostitute was not destroyed. Yung po kanyang family ay nasave po dahil binless po ni Rahab. Tinago po niya yung 2 spies and sent them another way. At siya po ay pinagpala ng Diyos with the people in her city who refused to obey God. It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed. Of course, he has given a friendly welcome to the spies. Pwede pala niya. Andiyan pala yung spies, oh. Okay, the spies. So ito po yun. Yung pong magbe-bless sa bayan ng Israel. Kaya po patuloy po natin pinapanalangin ang bayang Israel. And there is an institution na talagang meron pong tinutulungan doon sa Israel. And we are part
of that institution. Kasama po tayo. Kasama po ang inyong mga pagbibigay na ginagawa. Bahagi po tayo sa pagbe-bless sa bayang Israel. Kaya po patuloy po tayong pinagpapala ng Diyos. Can you imagine? Ang dami na pong corruption dito. Kayo po ang nakakaalam. Pero bakit kaya? Ang daming corruption. Pero bakit patuloy po tayong pinagpapala ng Diyos dito po sa bayang Pilipinas? Kasi po, we are part of blessing Israel. Those who will bless Israel will also be blessed ayon po sa salita ng Diyos. Amen! Come on! Hallelujah! Hindi lang po talagang mahal ng centurion na ito ang bayang Israel, pati po yung kanyang nasasakupan. Even yung servant, mahal po he valued the life of his servant. Talagang yung po kanyang servant talagang suffering. There is a centurion servant whom his master valued highly, was sick and about to die. Malapit nang mamatay yung kanyang servant, kaya po alalang-alala ang Roman centurion na ito. I believe, hindi lang po yung kanyang servant ang mahal ng centurion, pati yung kanyang mga nasasakupan. How many under him na kanya pong nasasakupan? Mahal po. Maganda po ang relasyon ng Roman centurion na ito dahil sa kanyang unfailing faith. Napaganda po ng kanyang kaugnayan sa kanyang mga nasasakupan. Kaya pati po kanyang servant, yung servant na malapit na mamatay, alalang-alala po. Marahil po dito sa kwentong ito, madami nang pinuntahan ang Roman soldier na ito, Roman centurion na ito, pero hindi po gumagaling. At konti lang ang alam niya dito po sa salita ng Diyos. Basta ang alam lang po ng centurion ito, meron isang Kristong nagpapagaling, nabalitaan niya talagang Jesus was very concerned at sa mga may sakit, sa mga poor. So ito lang ang pinanghawakan ng Roman centurion na ito. Kaya nga po talagang gumawa po siya ng paraan para makakaabot kay Jesus na ang kanya pong servant ay kailangan ng kagalingan, kailangan ng himala. Life application dito po sa ating mga buhay. Paano na po ang ating trato sa ating siguro mga neighbors. What about yung pong mga may kasambahay? Paano po natin tinatrato yung ating mga kasambahay? Yung pong tagalaban natin ng mga damit, pag-araw ng kanyang paglalaban, hakutin lahat yung mga damit, alisin lahat yung mga kortina, itatambak sa kanya, tapos parehas lang ang sweldo. Yung pong ating mga supervisor, yung mga leaders sa mga kumpanya, paano po natin tinitirit yung under us? Tayo ba ay tayo lang ang magaling pagdating sa trabaho? O meron silang ginawa pero tayo pa rin ang kukuha ng credit? Life application po. Meron po isang pastor, kasama po niya ang kanyang yaya pag lumalabas sila ng restaurant para po bantayan. Pares ba? Pares kita na eh. Tom, Caleb, bantayan. Yung kanila pong baby. Tapos, of course, naka-stroller. Tapos, pagkatapos po nilang kumain, meron palang nakahandang pagkain din doon sa kasambahay. Tapos, siya naman pakakainin, sila naman ang magbabantay doon sa bata. One example lang po yun. So, tayo po ang makakasagot. Paano po nakikita ang pananampalataya sa atin? Our greatest testimony will be seen how we treat others right after the service is over. Our greatest testimony is how we will treat others right after the service is over. Tayo po ang makakasagot. Sa pagkain na lang sa restaurant, waiter! Bakit ang tagal naman? Tapos, meron pong, baka mapalayo ako, kasi meron po akong narinig na pag tayo daw kumakain ng restaurant, huwag daw nating sungitan yung mga waiter. Baka hindi po natin alam, lalagyan ng wawa yung ating mga kinakain. Totoo po yun, meron pong nagkukwentong gano'n. Kaya nga daw po,
Ang suggestion po, pag tayo daw po ay kumakain, talagang treat. Kahit naman hindi ganun eh. Kahit hindi naman ganun, makita lang talaga na tayo nga ay how we will treat others right after the service is over. Okay, may napaday. So, kaya ko lang po ito naisingit. Ito po kasi, yung Roman centurion, pinakita po niya yung kanyang unfailing faith, kahit po doon sa kanyang servant lang, na talagang mahal na mahal niya. Doon nating out of selfish conviction, ang sabi po ng salita ng Diyos, another verse na talaga pong ipakikita po natin na ang ating pananampalataya ay talagang makikita po sa ating mga buhay. In humility, value others. Binalyo po ng Roman centurion ito, yung kanyang servant, above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So what? Ang dami ko namang servant. Kahit mamatay ang servant ko na ito, marami namang papalit sa kanya. So what? Sana ganon. Sana ganon sa centurion, pero hindi po ganoon. Yung centurion, sa ating pong mga buhay, wala po sana. Okay, tuloy na lang po natin. Yung po kasing not looking on your own interest, but to the interest of others. Halimbawa po siguro, ganito na lang, example siguro. Meron pong na-schedule na lakad, yung pong ating mga kakasama. Tapos, yung date na binigay, hindi ka available. Ay, pwede yan, hindi pwede yan. Ilipan nyo sa ibang araw. Ilipat nyo sa ibang araw. Doon sa araw na pwede ako. Selfish. Doon nating, kung hindi ka pwede, kung kailangan nilang matuloy, bayaan mo silang matuloy. Hindi mo sasabihin, hindi pwede yan. Kailangan, doon lang sa araw na pwede ako. Nakikita po ninyo, mga simple na halimbawa, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. In humility, value others above yourself, not looking on your own interest sa interest po ng others. Kaya po itong, mas matindi po itong yung carrying our other burden. Ito po yung sinasabi ng sa salita ng Diyos. Yung pong pag-value ng centurion ito, talagang pinapakita po niya. Alam po niya, ang law of Christ. Alam po niya ang law of Christ. Ang sabi po ng salita ng Diyos na carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. When we carry each other burdens, hindi lang po yung centurion ito, halimbawa lang po ang buhay ng centurion ito sa ating pong mga kapitbahay, sa ating, lalo na po sa ating mga kapatiran. When we carry each other's burden, we are fulfilling the law of Christ. Sabi nga po, kung talagang mahal natin ang Diyos, pagmahal po natin ng Diyos, din sa Matthew 22:37 hanggang 40, remember, Matthew 22:37-40, the two greatest commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the greatest commandment. Love your neighbor as yourself. Yung pong the two commandments hangs on these two. Because when we love the Lord our God with all our heart, with all our soul, susunod na lamang po yung ating pagmamahal sa iba. Because yung pagmamahal sa Diyos, hindi pwedeng hindi magbunga ng pagmamahal sa iba. Hindi pwedeng hindi magbunga ng pagmamahal sa ating mga neighbor. Hindi pwedeng magbunga ng kayabangan ng pagmamahal sa Diyos. Dahil ang Diyos po hindi po ayaw po ng Diyos ang mga mayayabang. Dito sa James 4:6, yung pong Diyos daw, yung pong mercy sa mga 4:6 nga ba yun? James 4:6? Tama? 2:8 pala yun, eh? Ayun, tama. But He gives more grace. This is why Scripture, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Praise the Lord. Sino po yung mga humble? Praise the Lord. Tuloy mo natin. Hallelujah! Pag talaga pong hindi natin inuuna yung ating mga sarili, yung pong humility, nakita po sa atin, we are fulfilling the law of Christ. If you really keep the royal law, sabi po ng James 2:8, again, yung pong nakasulat kanina, found in Scripture, love your neighbor as yourself. Love, paano nga ba natin minamahal ang ating mga sarili?
Ganun daw natin mahalin ang ating mga neighbor. You are doing right. When we do this, we are doing right. We are following the law the law of Christ. Because yung pong pag-ibig, sabi nga, when we love our neighbor, ayaw po nating gumawa ng masama sa ating neighbor. Love does no harm to a neighbor. Love, therefore, is the fulfillment of the law. So, gaano na po? Katindi. Kinakakitaan ating mga buhay sa pagmamahal natin sa ating mga kapwa, sa ating mga neighbor, sa ating mga family, and everything, sa ating mga bossing, sa ating mga subordinates, sa ating mga klase, nakikita ba talaga we are fulfilling the law of Christ? Amen. So, kayo po ang makakasagot. Praise the Lord. So, pag-uwi po natin, ano na kaya? Gawa po tayo ng gauge. And then, kung kulang, ano pong dapat gawin pag kulang? Di ba dagdagan? Dagdagan. Meron na kasi yung naalala dito sa dagdagan na ito, dagdagan. Remember po doon sa atin noon, sa mga Catholic, pag nag-offering, nag-offering na raw, tapos nakita ng pare ni Among na parang konti lang yung mga offering, patutunugin daw ng Among, yung maliit na, di ba meron, tatating. Remember that? Tatating. Di ba pag mayroon pa na tayo ng communion, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. Tatating. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. So, pinatunog daw, katiting. Parang, katiting. Kulang, katiting. Ang gagawin daw ni Among, patunugin yung kampana. Dong, dagan. Miras na ka rin ang point po yun nga, paano na po na nakikita? Katiting nga ba? So, yung pagkatiting pa lang yung nakikita sa atin, didagdagan po yung ating pag-ibig sa Diyos. Pag andyan na po, kung marami, hindi naman marami na, pwede na tayong tumigil doon. Kasi nga, pag the more we give, ang sabi po ng salita ng Diyos, the more we receive. Di na lalo pang dagdagan para lalong dadagdagan ng Diyos ang pagpapala sa ating mga buhay. Praise the Lord. Ito po, yung Roman centurion pong unfailing faith niya. Makikita po natin sa kanya talagang pagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. He believed Jesus and the power of His word. Ito po yung pinakita ng centurion. Dahil sa kanya pong pinakita sa vision, talagang alam na alam niya kung sino ang kanya tatawagan. Kaya nga sabi niya, nagpasubmit po siya, ang sabi po niya, Lord. Bakit po niya sinawag the Lord? Kasi nga, he believed Jesus and the power of this word. Remember, yung Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Doon po sa John 1:14. Remember that verse? John 1:1, John 1:14. Yung word po is Jesus mismo. He believed Jesus and the power of this word because Jesus is the Word. Ito po yung pagtitiwala. Kaya nga po tinawag ng Roman centurion ito, Lord, he said, dun po sa Matthew 8:6, balikan po natin, my servant lies home paralyzed. Hindi lang paralyzed, suffering na, terribly pa. Kasi nga, mamamatay na po. Malapit na sa kamatayan yung kanyang servant. Jesus said to him, shall I come and heal him? Pupunta ba ako doon? Tapos sabi niya, sabi na, the centurion replied, again. Ito po ang talagang he believed Jesus and the power of His word. Sabi niya, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. The same manner po, yung po sinasabi natin doon sa Lucas, hindi pa man siya, he was not far from the house when the centurion sent friends to him.
So ito po yung ating sinasabi ngayon na talagang binigyang diin po natin na talagang yung pong mga inutusan ng centurion, hindi po siya mismo ang kausap ng Panginoon. Pasabi niyo, para bang pinasasabi niya, Lord, don't trouble yourself. I do not deserve to have you come under my roof. Ang sabi po ng salita ng Diyos. That is why I did not even consider myself to come to you. So hindi po talaga ang centurion. Pero ganun pa man, kahit hindi siya mismo ang pumunta doon, alam na niya na yung salita lang ng Diyos. Kaya nga, Lord, ang sabi po niya, Lord, but say the word and my servant will be healed. And my servant will be healed. At pinalawanag po ng centurion kung ano yung kanyang kapangyarihan din, but just by just saying the word. By just saying the word. Doon po sa verse 10, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well because may kapangyarihan po sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Tayo ba ay patuloy na magtitiwala, maniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o tayo po ay magdududa? James, ano ba yun? James 1:5 bata, if any of you lack wisdom, let him ask of God, which giveth to all men liberally and upbraideth not, but let him ask in faith, nothing wavering. Walang pagdududa. Pag tayo po ay tumawag sa Diyos, let him ask in faith, nothing wavering. Wala pong pagdududa. So, dito po sa ating pinag-aaral, I believe, hindi na po natin pinagdududahan ang salita ng Diyos. However, siguro po mayroong mga pagkakataon pag hindi pa natin nakikita ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Pag hindi pa natin nakikita, Lord, hanggang ngayon hindi pa niya ako sinasagot. Lord, kung hindi mo siya kayang ibigay sa akin, ako na lang ang ibigay mo sa Kanya. Yan pong bayang taon Mahililaw, kikilig lang. Praise the Lord. Ito pong ating pinapaliwanag kanina. Yung centurion, wala pa po siyang Bible. Ang alam po lang niya Torah. At maybe hindi talaga madami ang alam niya patungkol kay Jesus. Pero isa lang po ang alam niya. Si Jesus ay may kapangyarihan pagdating sa kanyang mga salita. There is power. Kaya nga po ang tawag niya kay Jesus, Lord, Lord. Ito po ang panawagan sa atin. Basta magtiwala po tayo. Have faith in God. Matthew 11, have faith in God. Jesus answered, have faith in God. Truly I tell to you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, na walang pagdududa, gaya po ng ating binasa kanina sa Santiago, and does not doubt in their heart, but believe what they say will happen. Let us believe what we're going to say is going to happen dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nandito na. Patuloy nating pagtiwalaan ang mga salita ng Diyos na nandito na po, nakasulat na. Dito po ang pagtitiwala natin sa kanyang mga salita. It will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Paniwalaan pa natin, nandyan na. Ang ating pinapanalangin. And it will be yours. It will be yours. Amen. Kaya, sabi, di pa yung pong ating inahawit kanina? Shout, Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every... Puta na. Praise the Lord. Woo! Ah! Praise the Lord. Sige nga. Yung kung andito na po yung word, ang sabi lang po ng Panginoon, declare. Declare the word because there is power. There is power in the tongue. The tongue can bring life or death. Ano po ang i-speak natin? We are going to speak life. Speak life. Those who love to talk will reap the consequences.
Kung ano po yung ating sinasabi, kung ano po yung ating pinagtitiwalaan, sabihin po natin, i-declare po natin dahil yung pong word na dinideclare natin, galing lang po yan sa salita ng Diyos na alam na po natin, hindi po gagaya ng centurion na ating pinag-aaralan. As surely as I live, declares the Lord. Ito po yun. As surely as I live, whatever we will declare in our tongue, na ano man po yung ating mga pangangailangan, declare. Meron po tayong pangangailangan, finances, breakthrough, declare. Panginoon, itong taong ito, makakaahon ako sa aking mga pagkakautang, declare. Na itong taon na ito, alam ko, ipagkakalib mo na yung aking pinapangarap na sasakyan, bahay, yung kaligtasan ng aking mga pamilya, yung pagkakasundo ng aking pamilya, hindi nagkakasundo. This is going to happen. Declare, speak life. There is power in the word na ating punideclare because the power of God, the word of God is powerful. Amen. I declare, as surely as I live, declares the Lord. As surely as I live, declares the Lord. Hindi pa namamatay ang Panginoon. Buhay na buhay pa ang ating Panginoon. He declares, I will do the very things I heard you say. Declare po natin. Kaya nga po, di ba, pag meron pong mga seminar, yung pong family seminar, yung mga anak natin, huwag tayong magdideclare. Ang bobo-bobo mo talaga. Hanggang dyan ka na lang. I-declare po natin ng life. Sa ating mga, ang tamad-tamad mo talagang wala kang abutin sa iyong buhay. Maghihirap ka sa iyong buhay. Sa ating mga, huwag po tayo magdideclare ng negative, mag-declare tayo ng positive para sa ating mga pamilya. Itong taong ito talagang makakapasa ako sa aking exam, sa aking board exam. I will declare. Hindi lang ako makakapasa, mag-excel ako. Declare. Amen. Hallelujah. I will do the very things I heard you say. Hallelujah. Whew. Pati po, sa kaligtasan na natin noon, di ba, dideclare na natin na kung sakali, meron pa kayong pagdududa, I hope sa atin ang pinag-aralang unfailing faith ng mga taong pinag-aralan natin, wala na pong pagdududa yung ating mga pananampalataya, yung ating kaligtasan sa ating mga buhay. But what does it says? Another word, the word is near you. It is in your mouth, it is in your heart, that the message concerning faith that we proclaim, if you declare with your mouth, ito po yun, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that raised Him from the dead, you will be saved. Kung sakali ba, meron pa tayo pagdududa sa ating kaligtasan, o kung sakali man, hindi pa talaga tayo talagang tinanggap si Jesus sa ating mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas, yung pong kanyang salita pa rin ang magpapatunay. Ang sabi mo niya, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito po yung puso ng Ebanghelyo that Jesus died, Jesus was buried, but Jesus rose again from the dead. Ito po yung sandigan ng ating mga pananampalataya, na ating pong kasigurian na ang kanyang salita ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil sa pagtitiwala po na patuloy na pagtitiwala sa kapangyarihan ng kanyang salita na hanggang ngayon po nagliligtas ang ating Panginoon. Amen. Just declare in your heart. Ngayon po, just declare, Panginoon, kayo po ang nakakaalam. Alam ko, ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ang iyong salita ay isang nagpapatunay na mahal mo. For God so loved the world. Remember John 3:16? For God so loved the world, He gave His one and only Son. Hindi po ito magbabago noon, ngayon, bukas. Ito pa rin ang salita ng Diyos na siya'y magliligtas, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Nasa atin na po ang buhay ng walang hanggan dahil sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Just declare in your heart that Jesus is Lord. Come on! For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you possess your faith and are saved. The key to unfailing faith is to speak God's word and believe in your heart. Speak God's word and believe in your heart that it will be done. Talaga pong wag po tayo that it will be done as the word of God says. As the word of God says.
Hallelujah. Praise the Lord. Ganito po katindi kakapangyarihan ang mga salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. Remember po, ito na po yung from the very beginning, yung kakapangyarihan po ng salita ng Diyos. In the beginning, there's Genesis. In the beginning, God. Yung pong ating sinabi kanina sa John, sa Old Testament, sa New Testament. In the beginning pa rin, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Because the Word became flesh. Jesus, John 1:14. At hindi po magbabago ang kapangyarihan ng Diyos na siya patuloy na magliligtas. Nakilala na po natin, ginawa na po natin, nang tanggapin natin ang ating Panginoon. Pinagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And this can happen also kahit po sa ating mga bisita, kung kayo po ay hindi pa talaga nakagawa ng ganitong desisyon. Yung po salita ng Diyos kanina, just believe. Just believe Jesus raised Him from the dead. We can always go back to what happened on the cross of Calvary. Gaya po ng ating gagawing pagtanggap ng banal na hapunan a little later. Remember what happened on the cross of Calvary. Na sa tuwing tinatanggap po natin yung ating tinapay, hindi lang po ito basta seremonya. Di ba, alin po sa ating binabasa, this is I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, hindi pa po tayo magka-communion eh. Alita pa po. Punta magka dati, this is my body. Wala pa po tayo doon. Later, I just trying to put an emphasis what happened on the cross of Calvary. Para po talagang mas maintindihan natin, talagang mas masing po sa atin kung ano po ang ginawa ng Diyos. Every time, we are receiving the Holy Communion. Na hindi po ito basta seremonya lang. Remember this, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ano ba yung inaalala natin? Do this in remembrance na si Jesus. Every stripe, every stripe doon sa kanyang likod. Para po yan lahat sa atin. Para sa ating, una sa lahat, para sa ating kaligtasan. Para sa ating kagalingan. Kaya nga po, every time na we receive natin, hindi po natin ito ginagawa. Na basta seremonya lang. We will remember what Jesus did on the cross of Calvary. Na bago pa man siya makarating doon sa itaas, doon sa krus, ang dami na po niyang insulto, suffering na dinanas. Na ito po ang ating lagi nating aalalahanin kung bakit siya namatay. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Maging po yung kanyang dugo, di ba? Yung dugo po ay simbolo ng buhay. Namatay po ang ating Panginoon. Hindi po siya nagpakamatay, gaya po ng message. Nung nagpakamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po namatay pong kusa ang ating Panginoon. Remember this, di ba? Nung nandun siya sa krus, yung ating mga kasalanan, to Him who had no sin became sin for us. 2 Corinthians 5:21. To Him who had no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God through Christ Jesus. Nang umagos po ang dugo sa Kanya, nawalan po siya ng buhay. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Hebrews 9:22. Ito po yung ating aalalahanin. Tumagos ang Kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para lang sa ating kaligtasan. And when we remember that, magiging mas makahulugan po. Magiging mas makahulugan po tuwing tayo po itatanggap ng banal na hapunan. Praise the Lord. The unfailing faith of the Roman centurion. Hindi lang po yung Roman centurion, pero dito po, he loved the people of Israel. He valued the life of his servant. He believed Jesus
and the power of His Word. Patuloy ba nating pagtitiwalaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Gaya po ng ating sinabi na kanita na ating pong uulitin, ano pa po ang inyong pinapanalangin? Ano po ang inyong mga bundok? Ano po ang bundok na inyong nararanasan ngayon? Yung mga pagsubok na dinadaanan natin ngayon. Ano ba yan? Ang sinasabi po ng salita ng Diyos. And to the senior said, go, let it be done as you have believed. Ano ba ang pagtitiwala natin? Patuloy ba tayo magtitiwala sa kapangyarihan ng mga salita ng Diyos na nasa atin na sa ating pang-araw na po atin? Balikan natin. Ang sabi nga ng ating pinag-aralan last Sunday, Saturday, always go back to the Word kung ano na ang ginawa ng Diyos sa atin noon, ngayon at marami pang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay sa darating na bukas. Basta patuloy lamang tayo magtiwala sa Kanyang mga salita. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari po ang ating hinihiling. Mangyayari po ang ating hinihiling ayon sa ating mga pananampalataya. Shout Jesus on your mountain, be true. Hallelujah! 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 Isigaw natin sa mga bundok dahil sa ating pananampalataya, magkaroon ng katuparan ang ating mga hiling. Just believe in the power of His Word. Come on! Oh, Jesus! We shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah! Sa inyo pong sarili-sariling lugar, isikaw po ninyo ngayon sa inyong mga puso ang inyong panalangin sa Diyos. Pagtiwalaan po natin ang Kanyang kapangyarihan ng Kanyang mga salita. Sige po. In a moment, kayo po, ano ba po yan? Mga bundok na yan, ang mga pangangailangan na yan, mga problemang yan. Isigaw po natin sa Diyos. Shandala maghandala magkaya siya. Hallelujah. Jesus. Jesus Lord. Jesus Lord. Lagi pong andyan. Hindi po umaalis ang Diyos. I will never leave you nor forsake you. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Come unto me, all you are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Come to me and I will answer you, and I will show you great and mighty things that you do not know. And to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Salamat po ng ilang Diyos sa umagang ito, muli sa kapangyarihan
ng iyong mga salita na siyang aming patuloy na panghahawakan. Alam po namin, may mga pagkakataon kami, nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala. Alam po namin, ang iyong salita nagsabing lagi kang nahandang patawarin ang aming mga kasalanan, ang aming pagkakulang. Pag lumapit kami sa inyo ng may katapatan. Mating aming mga buhay ito nangangailangan ng kaligtasan. Alam po namin, nandiyan ka. Ang aming mga buhay nangangailangan ng kalakasan sa panahon ng aming panghihina. We will declare, nandiyan ka palagi. Sa panahon ng pangangailangan, Dakila Diyos, ikaw po ang aming katugunan. Sa panahon ng mga problema, o Dakila Diyos, ikaw po ang kalutasan ng aming mga problema. Ang inihiling mo lamang po sa amin na patuloy kami magtiwala sa iyong mga salita that we will declare ayon po sa aming mga pananampalataya. Natupad na po, natugon na po ang aming mga hinihiling sa iyo, o Dakilang Diyos. When we continue to shout sa aming mga bundok, na ang mga bundok na ito'y natapon na sa dagat at tumugon ka na, Dakilang Diyos, sa aming mga pangangailangan. Shout Hallelujah! Jesus from the mountain.